isipin mo naman kahit na ikaw ang pinakamakapangyarihang bansa, hindi mo dapat gawin yun Hindi ba niya alam yung charter mismo ng United Nations? Kabawal-bawalan, wala kang karapatang pakialaman mo ang domestic affairs ng isang nagsasariling bansa. Lalong-lalo na, wala kang karapatang dukutin mo yung kanilang presidente. Problema na lang kahit ano pa yung sinasabi mong kasalanan niya sa bansa mo. Palagay mong totoo na yun. Hindi ko sinasabing totoo lahat yung halimbawa, sinasabi niya kay Maduro, no? Marunong naman, nakikinig na yung embassy ng Amerika sa atin ngayon. Marunong sila magsalita ng Tagalog. Pagpalagay natin, totoo lahat ang ibinibintang sa presidente ng Venezuela. Kinakailangan mo bang dukutin pa siya? Alright, Reaction TV Page nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin yung mga reaction. Ako po, ito na, si Senador Rodante Marcoleta. Siya na po ang nilalapitan ng ibang bansa pagpunta po nila sa Pilipinas para yatang meron ako naaamoy. Dito, mga reaction. Vice Presidente ba yan? Pero bago po tayo natin na tuluyang pakinggan ang mga detalye patungkol po sa video na ito, ay huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, like at i-share ang bawat video. Bakit? Kung ikaw ay supporter ni VP Sara Duterte, supporter ng PDP Laban, at supporter ni Senador Rodante Marcoleta upang maging Vice Presidente siya ni Sara Duterte, ay kailangan mo mag-subscribe para po ang algorithm ng YouTube ay lalo pong ikalat ang ating video at marami po ang makapanood at may kampanya na natin. Si VP Sara Duterte at si Senador Marcoleta, tandem po yan sa 2028. Alright mga kareaksyon, huwag po natin kalimutan mga kareaksyon. Alright, ito na po mga kareaksyon. Pakinggan na po natin. Minsan ano po yung camera ko ha. Yan na, alright. Profesyon, isang mamamahayag na namatay doon sa insidente. Naku po! Yung photojournalist. Kasi inatake naman sa puso. Ganon. Heart attack pala yung kanya. Anyway, Naku po, yan ha. doon sa ating mga kababayan, samahan niyo po kami hanggang alas 6. May inihanda. Minsan po mga ka-reaction, nagpi-freeze po ang ating camera pero naririto lang mamukha ko ha. Naririnig po ninyo ako pero naka-freeze po yung camera kasi papalitan ko na, bibili na ako ng bago niyan. Kaya po kami mga paksa na ating tatalakayin. Pero alam ko, Sen, meron muna kayong mga good news para sa ating mga kababayan. Una po, gusto kong ibungad, kayo ho pala'y naimbitahan ng Chinese ambassador. Yun! Tismoso ko naman Paano mo nalaman? Tismoso? Tismoso? Hindi pa yun, Sen. Wala kayong kamalay-malay. Nakunan ko kayo ng mga larawan. May picture pa? Ayan o. May lumitaw? Yan ho. Oo nga, no. Akala ko nga, nasa China kayo, Sen. Sabi ko, naiwanan na naman tayo. Siya bang US, ito bang Chinese ambassador to the Philippines. Ako ba yan? Ayan o! Naku, hindi kayo makapagkakaila. Hindi naman AI. Hindi, naimbita ako Yan ang bagong ambassador ng China. Yes po. Sa ating bansa. Pinalitan niya yung dating ambassador na si Wang Zilian. Kilala niyo naman yun Opo. Sikat sa Pilipinas yun, si Wang Zilian. Bagong ambassador na yan, binasa ko yung kanyang background. Siya'y mataas ang kanyang kanyang posisyon sa embahada ng China sa Amerika. Nakabase sa Washington, D.C. Dati po. Kaya maski sa pagsasalita, matatas mag-Ingles. Medyo parang si Nelson mag-Ingles. Matinding mag-Ingles. Talaga, Ano na pag-usapan nyo, Sen? Yan ang sikreto. Sikreto? Hindi ko ba tayo inimbitahan Hindi ba? sa kasi isa sa mga bucket list namin ni Nelson na makapunta man lang ng China, Sen At saka pag nakita mo yung mga promotion ng Chinese Ang depensa tourism. sinabi niya sa akin, lahat ng mga kaibigan mong pumunta sa China, huwag mong isama. Yun ang problema. Nakakasama naman na loob ito si ambassador na ito. Hindi. Sinabi naman niya, alam mo, kanya, isa sa mga pag-asa ko na dapat mangyari habang ako'y ambassador, talagang ma-stabilize ko yung relasyon ng ating bansa. Yun ang ng dalawang bansa natin. Ganyan.
lahat naman ng ambassador, ganoon ang palaging kanilang layunin. Opo, opo. Yung maging maganda, maayos, matatag, Oho. produktibo yung relasyon ng bawat bansa. Okay. Oho. Abay, sabi ko, maski ako ganyan, at palagay ko lahat ng mamamayan namin, ganoon ang kanilang gustong mangyari. Opo, oho. Sabi niya, magtulungan tayo. Sana tulungan mo rin ako na maipahayag natin sa kanila na ganun nga Aba. ang layunin ng China. Oho. Ayan, ganyan. At marami kami pinag-usapan. Ano po yung meron bang kasi alam niyo naman ngayon, Sen, parang may mga campaign sa social media lang naman, na para bagang pinasasama yung larawan ng China Di ba? May mga ganong, aminin naman natin nung hindi, may mga kumakampanya ng ganun po. So, although sa social media naman, Sen. Oho. Ganun nga, maski siya naman alam niya yon. Opo. Ang pinakiusap niya lang, sana man lang ay... Ako hindi ako naniniwala na sa relasyon ng dalawang bansa ay dapat walang zero-sum game, sabi niya. Ang ibig niya sabihin, nung ginamit niya yung zero-sum game, parang bihasa ito sa lingwahe ng diplomacy talaga. Yung zero-sum game kasi, kasama yan sa game theory, sa, alam mo na, sa diplomacy, public diplomacy, na hindi naman kailangan mag-gain ka yung isa naman ay nalugi. Kailangan parehas kayo. Ang gusto niya yung walang nalulugi. Maganda, ma-stabilize natin. Pangkaraniwan kasi, magkakagasta ka bago mo ma-stabilize. Dapat walang ganon. Walang negative. Pwede namang mangyari yun. Sabi ko, palitan natin ang naratibo. Sabi ko ganyan. Kasi ang nangyayari dito sa ngayon, at maging yung media ngayon, maliit na bagay lang ang nangyari. Halimbawa, nagkaroon ng dispute sa South China Sea. Opo. Maaring nagkaroon ng skirmish, halimbawa. Opo. Palalakihin niya. Ayun na nga po, hinahype. Samantalang yung mga nagagawa ninyong mabuti, kung meron man, at nakikita ko naman talaga, pinipilit nyo naman na magkaroon tayo ng ugnayang pang-economic, di ba? People to people. Opo. Pero hindi na-highlight yun. Ang na-highlight yung, kinanyon mo yung ganito. Di ba? Opo. Yun ang palaging lumalaki. So yung naipupundar ninyong mabuti, natatakpan ng ganito. Opo. So sana nga, puro isda lang naman ang pinag-uusapan dyan. Ba't pa natin pag-uusapan ng... Pag-aawayan pa ba natin ng mga isda? Sabi ko, yung mga isda, common yan Common. Yes po, oo. Ngayon, kung payag ka, sabi ko, simulan natin doon sa sinabi ka ako nung arbitral tribunal. Medyo napaganon siya ng arbitral tribunal Nako, iniiwasan nila yun. Allergy. Allergy. Relax ka lang, cool. Kasi sinabi lang doon, palitan natin ang naratibo. Kasi sinabi niya, yung Scarborough Shoal is a traditional fishing ground. Opo. Siguro, naiintindihan mo naman yun. Sabi niya. Ibig sabihin noon, mangingisda ninyo, mangingisda ng Vietnam, mangingisda ng Pilipinas, pare-parehong pwedeng makinabang. Mga isda lang ang pinag-uusapan. Magsimula tayo sa mga bagay na pwede nating pagkasunduan. Yun ang palaging maganda sa diplomacy. Humanap ka ng maraming mga bagay-bagay na pwedeng mapagkasunduan. Iwasan natin yung mga bagay na umpisa pa lang, magsusuntukan na tayo. Kaya nga diplomasya, Sen, tingnan mo ako yung ginawa mo sa Vietnam, nakapag-arrange kayo ng isang lugar, dito ka, kanya, dito kayo. Naayos ninyo yun. Nagkaroon ng medyo banggaan doon talaga. Nagbari lang kayo, pero later on, naayos nyo. Naayos nyo rin yung sigalot nyo sa India. Meron din kayong sigalutan sa panig ng Japan. Pero naayos nyo. Bakit sa Pilipinas hindi natin parang hindi Yun nga yung gusto naming mangyari. Ayun, diba? Kapag ka nailagay na, ang naratibo mapapalitan natin. Ayun. Pagkatapos yung Code of Conduct, bakit pagkatagal-tagal hindi natin maayos-ayos yun? Sabi ko, napirmahan, sabi ko, ng ASEAN at saka ng China yung
conduct of parties. 2002 pa yun eh. Opo. Pero yung Code of Conduct, after that, 2002, 2026 na ngayon, sa Makatwid, mahigit na 20 taon na nakararaan. Hindi pa umusad itong conduct. Oo. Ha? Oo. Ayun. O sabi niya, paano kasi dalawang bansa ang medyo, rito, maayos na sana eh. Oho. Dalawang bansa ang medyo nahihirapan kami. Oho. Pasensya ka na kanya, ang kasama yung Pilipinas at saka yung Vietnam. Opo. Dalawa na lang, sabi niya. Pero mas marami kanya yung problema sa panig ng bansa. Sabi ko, pagtanuin natin. Pagkasunduan, Pagkasunduan pag-usapan. natin. Importante nagkakausap sir. Kasi kapag hindi nagkakausap, hindi naman natin, kamukha namin, sino ba ako yung kinakausap mukha ako sa panig namin? Palagi naman ang Department of Foreign Affairs. Kaya nga naisip ko, sana nakikinig ang Department of Foreign Affairs. Siguro yung composition ng kanilang negotiating panel, isama nyo naman ako yung mga taga-legislature. Hindi naman, kayo-kayo na lang ang nagkakaharap dyan. Mga mambabatas na kailangan din yan. Ang bunga kala naman nyo, kayo lang nakakaintindi, kayo lang ang nagsisikap para ayusin natin ang kalagayan ng ating bansa sa harap ng ibang mga bansa. Opo. So lahat ng gustong lumahok, kung ang pinag-uusapan lang ay kagaganda ng lahat ng, ikaayos ng lahat ng sigalutan, isama nyo yung talagang makakatulong. Ayun. Di ba? Kaya kanina, nag-prepare ako ng sulat sa Department of Foreign Affairs. Foreign Affairs. Opo. Ano na ba yung status ng COC natin? Oho. Ano ba yung mga pinagtatalunan pa? Ano ba yung mahirap? Ano ba yung contentious? Di ba? Opo. Nasaan na ba tayo? Sino-sino ba kayo? Ano bang composition? Tinanong ko sa panig ng China. Maraming bahagi ng kanilang lipunan ng kasangkot. Merong academe. Meron silang yung mga NGOs din nila. Oho. Meron sa panig ng militar, meron sa panig ng Coast Guard, may lahat. So, talagang sila, yung malaki, yung composition ng nahumaharap doon sa panel. Hindi ilan tao lang. Sa kanila, ngayon, marang kung sa talaga. DFA naman, DFA lang. Opo. Ba't hindi mo isama yung Mga mambabatas, ibang magsama sektor. ka nung mga nakakaintindi sa kamukha niya, pinag-uusapan natin kung nasa ng West Philippine Sea, talagang hanggang ngayon, hindi nila maipormang mabuti yung eksaktong coordinate ng West Philippine Sea. Oho. Di ba? Oho. Sabi ko, magsimula tayo sa mga ganito. Payag naman siya. Katapos, usap kami, kasi ang mabigat kanya yung defense ministry ninyo, sabi niya, ayaw makipag-usap eh. Parang close sila. Ganun po. Oho. Oo. Subukan natin lahat ng iniisip mo kung mahirap, pag-usapan natin. Oho. Kung sinasabi nilang nakasara, di buksan natin. Ayun. Di ba? Kumatok tayo, baka pwede ko sila magbukas. Oh. Sabi niya, meron ka ba kanyang contact, sabi niya, sa opisina ng DND, sabi niya. Secretary Gibo, Teodoro. Yung akong sekretary, nakakausap naman natin. Kasi kapwa kami taga-Tarlac. Parang kayong sabi ko. taga-Tarlac po. Medyo nanlaki yung mata niya eh. Talaga? Sabi, sabi ko. So kaibigan mo pala siya? Sabi ko. Oho. Sana isang araw makapagkape man lang tayo kahit tayo. Subukan natin yun. Sabi ko, wala namang gesture niya, sir. Nakita ko sa panig niya yung talagang openness. Ayun. Kasi kung halimbawa, close ito, ikaw close ka rin. Saan tayo? wala. Anong pag-uusapan natin? Hindi magtinginan. Di ba? Oo, Tayo naman, nag-iiwasan. mag-o-offer tayo ng kahit na anong may tutulong natin. Kung makakatulong tayo, bakit hindi? Lahat ng bagay na magagawa mo para sa bansa mo, gawin mo. Oho. Maaaring mahirap sa umpisa, no? Pero kung hindi mo itatry, kung hindi ka hahanap ng paraan Opo. kung paano natin masisimulan yung pag-aayos, yun lang pagsisimula, problema eh. Ayun nga po, kasi paano sarado sisimulan? yung isa. Oho. Nagsara din naman yung isa. Oho. Wala talagang mangyayari. Pero nakita ko sa kanya yung kagustuhan niya na magkaroon talaga ng dialogue. Ayun. Kasi nilahad ko sa kanya pati problema natin. Sila naman napakarami nilang may tutulong.
sa panig lang ng elektrisidad natin. Ay, opo naman. Oho. O sila na yung parang nangunguna sa tinatawag na electrostate. Kasi ginagamit nila Yung mga dams ata nila dyan, Sen, di hindi ba? hindi na kuryente na fossil fuel Oho, di ba? oho. Wala silang coal, hindi yan ang ginagamit nila. Hindi na yung mga gas. Ayan. Opo. Kasi yan ang gusto nila yung clean energy din. Oho. Kaya namamayani sila sa solar eh. So, number 1 sila sa solar panel, number 1 sila sa baterya. Ayan. Tayo yun ang kailangan din natin eh. Marami tayong raw materials ng baterya, Sen, di ba? Kaya kailangan din nila ang Pilipinas. Sila naman gagaling ang raw material sa atin. Sinabi ko Yan. pa rin sa kanila yun eh. Halimbawa ako yung nickel ore, marami kami Kaya niyan. napakarami sa Pilipinas. 87% ng aming nickel ore ay ine-export namin sa inyo. Oho. Kaya lang, dapat payagan nyo kami na kagaya ng ginawa ng Indonesia. Nag-ship ang Indonesia from exporting raw nickel Okay. into processing para maging high value manufacturing sila. Para mas kikita sila. Opo, oho. Kasi ang nangyayari, i-export natin yung nickel ore. Wala kasi tayo manufacturing sa Beer Pilipinas. talaga yun. Yes po. oo. Pagkatapos ipoprocess nila. Bibili natin mas mahal. Tayo ngayon ang Pagbalik sa atin, mahal na. ganon. Opo, oho. Open naman kami doon eh. Sabi niya ganon. Yung agriculture namin, bagsak. Pwede naman tayo magtulungan dyan. Ayan, isa So po yan. tatlong areas muna ang sinabi ko sa kanya. Sinabi pa nga niya, pati tourism kanya. Ay, naku. oo. Pasukin din natin yan. Oho. Lalo na bagsak ang tourism natin. Sa tourism natin yun, sa statistika, Sen, parang pangatlo na lang ang China. Dati number 1 eh. Nag-number 1 na ngayon ang South Korea. Dahil Oo, nga oo. napopoliticize kasi. Ayun. Hindi naman kinakailangang pag-awayan. Oho. Di ba? Pinalalaki. Na maliit na si galutan, sabi niya gano'n, dapat sana. Yun ang iwasan. Ayun. Yun ang iwasan. Pero ang concern namin, hindi ko ba nag-iimbita? Kasi gusto namin makita niyo, Nelson, yung pinagmamalaki nyo dati sa yung Three Gorges Dam ng China, yung nagsusupply ng kuryente sa napakalaking bahagi ng China, sa pamamagitan ng parang water, di ba? Yung hydroelectric. Malaking malaking pasilidad ng electricity yun. Oho. Kung paano nila nagawa yun, talagang masasabi mong Parang mga siguro 20 to kasama 30 years na pala bago Eight ginawa. Wonders of the World. Yes po. oo. Hindi lamang, nung magawa nila yun hindi lamang naging kapaki-pakinabang sa elektrisidad Oho. Pati yung nila, yung shipping nila, Ganun yung po. yung paglabas, pasok nung kanilang mga barko. Mga barko nila. Nagawa pa nilang mas maayos Oho. Talagang Huwag ka inaral. magalala, makakarating ka doon. Ang problema ko lang, baka ayaw mo nang umuwi pag nakita mo yun. hindi naman siguro. No? Pero itong pagtatalaga kay itong bagong ambassador, Jing Quan. Oho. Q-U-A-N. Yes po. Pero hindi Kuan ang pronunciation. ganun ho. Ang pronunciation, Chuen. Chuen. Jing Chuen. Jing Chuen. Ayun, Jing Kaya, Chuen. Your Excellency, Ambassador Jing Chuen, kamo, huwag mo sasabihin Quan. Jing Chuen. Baka magalit Jing Chuen. sa'yo. Parang magandang strategic move ng China dahil, di ba yung naalala mo, yung pinalitan niya? Si Jiang Xilian, no? Jiang Xilian, medyo mainit na dun no? Wang Xilian. Wang Xilian. Yes po. Di ba Sen, medyo mainit na kay Jiang Xilian dahil dun sa usapin ng West Philippine Sea. Yung mga statement kasi niya, medyo mabibigat. Mukhang sa pamamagitan nito, Mabigat magbitaw ng yun nga po. Ibig sabihin, open ng China na ayusin ang problema sa diplomatikong pamamaraan, Sen. Pagka ganitong... Ang gusto nga nila kasi bilateral. Opo. Ang Pilipinas at China. Ang Amerika lang naman ang nakikialam. Wag kang papayag kanya, kinakailangan multilateral. Multilateral talks. Opo. Kung titingnan mo nga naman, napakalayo mo naman. Bakit naman kasi sasali ka pa rito? Napakalayo Itong ng panig Amerika. ng mundong ito, kami na lang muna. Opo. Ang pinag-uusapan lang natin, sukat na maayos natin yung freedom of navigation. Okay ka na doon Wala namang open naman talaga ito. Wala naman silang ipagbabawa na parang
gagawa ka ng toll doon. Opo. Pagkatapos lalagyan mo ng RFID. Nako. Lahat ng dadaan doon, maniningil ka. Wala naman ganon. Oho. Okay? Yung freedom of navigation, pananatilihin mo doon. Freedom of overflight. Opo. Pagka nandun, yun lang naman ang interest ng Ayun. Amerika. Oho. Ngayon, kung pinag-uusapan halimbawa, yung mga living resources, mga isda, Oho. mga kung ano-ano man yung laman dagat doon, kasama na yung mga lumot doon na kinakain ng mga isda. Lahat ng mga nabubuhay sa ilalim ng dagat, common yun eh. Oho. Kaya nga sabi ko sa kanya, alam mo, kung halimbawa nagsimula tayo sa traditional fishing rights, alam mo naman yun eh, sabi ko. Kabisado niya kasi nakangiti siya eh. Yes po. Oho. Mas madaling pag-usapan ito because this only involves private rights. Ayun. It does not concern territory. Ayun. So, huwag muna tayo mag-usap sa territory. Aha. Masyado ka ako masalimuot yan. Yan ang gusto ko eh, sabi niya. Ayun. Sabi niya. Ayun pala, oh. Pero naitanong, Nagkakaintindihan kami, parang marunong siya ng Kapampangan eh. ganun ba? Ba, yun ang mabigat. Yan nga pang gusto ko itanong sa inyo. Naitanong nyo ba, Sen? Kasi tinignan ko kung sino-sino mga nakausap na niya, no? Oo. Pangulong Bongbong, yung una niyang pinuntahan. No? Sinabi niya rin sa akin, dalawang beses ko nang nakausap ang inyong Pangulo, sabi niya. Okay. Secretary ng Foreign Affairs, Oho. Assistant Secretary ng DFA, Special Envoy of the President for Trade and Investment, Mayor Frederick ng Go. Maynila, Oh. tapos kayo po, Sen. Pero napansin mo sa listahan mo, Sa mga hindi mababatas. niya nakausap ang Secretary of National Defense. Wala pa nga. Wala pa nga. po. Wala pang Kaya ang chance. sinasabi niya, sabi niya, Senator, sabi niya, baka naman kanya isang araw Mabagitan na kayo, no? maimbita natin si... Tayong tatlo lang, magkakapit tayo, sabi niya. ganun. Trilateral. Cowboy. Trilateral meeting. Edi, i-text mo ako, kako. Oho. Na yan ang gusto mong mangyari. Ayan. Hindi pa ako nakakalabas doon sa village nila, tinext niya na ako eh. Oo, sabi. Ipakikita ko sa yung text niya. Sabi. Ngayon, unang-una, pinasalamatan niya ako na salamat kanya na pinaunlakan mo ako sa imbitasyon ko na magkita tayo. Oho. At ako'y natutuwa sa marami nating napag-usapan. Ayan. Yun. At isa nga sa gusto ko sanang makadaupang palad ay yung Secretary Gibo. Kanya pa Ayan. eh. Yung pagkakasulat niya, Gibo pa eh. Gibo talaga, no? Oo. Sana isang araw makapagkapit tayong tatlo. Yan. Oho. Pag nagkita kami ni Secretary Gibo, pakikita ko sa kanya. Yun, tama, Para tama. wala naman siyang masabi, nakala niya gawa-gawa ko, pakikita ko yung text message. Ayun na nga, oh. Di ba? Tama po, So, tama. nakikita mo talaga siya, gusto niya talaga na Oho. magkaroon talaga ng pag-uusap sa lahat Yan. ng dapat kausapin. Naitanong nyo ba, Sen, kay... So baka mamaya sasabihin ng mga nakikinig naman, si pro-China na naman. Ay, yun na po. Alam po Hindi, ninyo, kayo oo. pong lahat na nag-iisip ng ganyan. Sana makita ninyo ang katwiran Tama. na kaya ko lamang po ginagawa ito. Ang tinitingnan ko po yung interest ng ating bansa. Opo. Actually, itatanong ko sana, Sa bago maniwala tayo- kayo o hindi. Opo, bago sa tayo lumipat ng paksa, yun ang sana sabihin ko, pasubali doon sa ating mga Hindi ako, kabayan. inunahan na kita. Opo. Nababasa ko yung isip mo eh. Baka kasi mamaya ikat na naman ito. Ikat. At pagkatapos, nakita nyo na yung tatlo yan sa Pero sa palatuntunan palagay ganun. ko, wala Oo. nang masyadong maniniwala sa mga yan. Ganun po. Ay, Buti na lang. lang kasi akala mo, bakit? Kinakailangan ba nating makipag-away? Oho. Ang sabi nga niya, alam mo, I do not believe that negotiation should be a zero-sum game. Tama naman opo. Lahat, wala dapat nawawalan. Dapat lahat nakikinabang. Yun ang Yun. balanse na pakikipag-usap. Yun pala ang zero-sum game. Ang ibig sabihin. hindi man naitanong, Sen, bakit kayo ang gusto... Sa lahat ng mga mababatas. lahat ng senador. Meron namang Senate Committee on Foreign Affairs. Ikaw naman, ba't mo naman itatanong pa naman yun? Siyempre, kung Ito naman, curious lang. baka naman isip-isip, ito naman taong ito, inimbita ko na nga eh. Tinatanong mo pa. Tinatanong mo, ba't hindi ko pa inimbita yung iba? Huwag naman yung ganun ka. Di sa inyo na namin tinanong. Sa tingin nyo, bakit kaya kayong napili Opo. na makausap, Sen?
Abay, malay ko. Isang araw, imbitahan natin yung ambassador ng China. Opo, bakit? Sa Malay mo dami-dami naman, na baka naman inimbita rin. Sa listahan mo, wala pa. Wala pa eh. Wala pa eh. Oo, kaya nga, Wala nagulat pang lawmakers, ano? Wala 1 pang... month pa lang naman siya eh. Opo, opo. Malay mo naman sa susunod na mga buwan, maisip naman niyang Ang speaker naman siguro. hulaan ko na Sen kung bakit kayo ang inimitahan. Aha. Kasi magaling siyang mag-research eh. Nalaman na magkakababayan kayo ni Secretary Yubo na nais na makausap, Ayun. kaya kayo muna inimbitahan. hindi ako nagsabing magka-province mate ko. Hindi pa niya alam yon. Hindi natin alam, Ken, Sen, kung nagpa-research na siya. Baka sakali din, ano? Pero anyway, ako naman, Sen, naniniwala. Baka ito ang maging susi. Ano, Ayan. ha? Maging susi. Susi na Maging susi ito Ng sa mas kapayapaan. malawak na Yun. pag-uusap. Yun sabi nyo nga, Sen, magsimula na pag-uusap. Malaking bagay na yun. Ay, eh. nako. Kung hindi Tama. nag-uusap, wala talaga mapagkakasunduan. Kailangan mag-usap kayo. Yes. Totoo. Paano mong malalaman kung ano ang kanyang layunin at kung meron siyang gustong sabihin sa'yo na maaring yung narinig mo yung kamukha yung pag-uusap namin. Ang dami kong nakuha sa kanya. Alam mo ba, sabi niya sa akin, tatapatin na kita, sabi niya. Opo. Nung Chinese Revolution, sabi niya ganyan. Alam mo sa panig ng mundo natin, sabi niya, we lost something like 46 islands o islets, features. Oho. 46, overnight, nawala lahat sa amin yun. Okay. Alam mo, sa kalagayan namin ngayon, sabi niya, kaya namin kunin lahat yun eh. Babawiin In one day, we can recover all of them. But China will not do that. Kasi mas gusto namin na yung na-establish naming relation, manatili. Mas importante sa amin yun. Relationship. O isang araw, babalikan ko siya. Opo. O yun pala, 46 ang nawala sa iyo. Ibigay mo na sa amin yung Scarborough Shoal. Ikaw naman. Magbarkada na tayo eh. Alam mo, ganyan lang ang umpisa tayo. Nakuha niyo yung ibig ko sabihin. Yes po. Tingnan mo, nag-open siya eh. Oo. Ako sinabi ko rin sa kanya eh. Basta ako nakita ko lang, basahin mo ang kasaysayan, hindi naman sa naririnig mo ako. Ang China, wala pa siyang dinukot na presidente ng ibang bansa. Wala pang extricate. Tama naman. Wala, sabi niya Wala, eh. Wala talaga eh. Kahit pa yung mga bansa kakampi nila. Wala. Di Yun ba? po. Tama. Yang gawin mo ganito. Halimbawa, sabi niya, siya kanyang may kagagawa ng narco-trafficking, pinuno niya na kanya ng droga ang Amerika. Yes. Wala ka bang gagawin para barahin mo yung ano? Di harangan mo bilang... Harangan mo. Di ibig mo sabihin, wala kang kapangyarihan, harangan mo. Ikaw ang pinakamakapangyarihan bansa ngayon. Paano kung maniniwala? Kinakailangan mo dukutin yun para lamang harangin mo. Hindi gano'n. Parang yun na lang ang paraan niya. Paano kung halimbawa, lahat naman, ngayon, nakapag-iisip na rin eh. Paano kung malaman ng buong daigdig na ngayon ay unti-unti na nalalaman na ang Venezuela pala, ang pinakamalaking oil deposit sa buong mundo. Yun na nga po pala. Di isipin siya ngayon, hindi, kaya mo lang naman pala dinukot yan kasi, ngayon. Mukhang petrolyo talaga, langis talaga ang dahilan. Yan nga yung pinag-uusapan natin eh. Hindi naman talaga yung droga ata ang problema eh. Mukhang langis. Hindi ba? Anyway, Sen, sa ibang araw Kasi kung droga daw yan, may isa pang dapat ipadukot, si Trump. Bakit daw? Paano dudutukot siya sa rin? Nasa yung taga... Ganun ba? Sabi kung gusto mong dukutin lahat ng adik, dukutin mo na lahat. Huwag nang si Maduro. Ay, nako. Hindi ba pwedeng yung ating budget, may chance pa ba? Yung ating ipinasang budget, ilaan na lang natin dito sa mga proyektong ito? Yun nga yung pinipilit natin din, di ba? Kaya tayo nagbabudget para sa ganun. Kapag ka yung budget planning natin ay hindi man perpekto pero naayos natin mabuti, magsisimula dyan ng napakaraming positibong bagay. Di ba? Hindi yung iniisip natin na ang sabi nga namin noon, ito yung ating pagsisikapang suyurin. Ano? Ano ba yung fine-tooth comb? Sinuyod ng gusto yung ano. Ano yung fine-tooth comb? Suyod. Di ba? Suyod. Suyod. Di ba pagka sinuyod mo yung
Yan. Hindi lang kuto ang pati lisa. Pati lisa, Yung tangay. pinakamaliit na insekto na maaaring Nasa ulo. nagbibigay sa iyo ng iritasyon araw-araw. Susuyurin mo, ganun. Ang sabi ng mga kasama ko, susuyurin natin yung budget na yan. Ayan. Yes. Para lahat ng irritants, Tanggal. matanggal Maalis. yan. Oo. Kasi ako naman, okay, sige. Magsasama tayo dyan. Ayan. O di nasuyod nga namin. Sabi ko nga sa iyo, yung version namin, hindi rin naman perfecto. Wala naman perfecto rito. Totoo po, totoo. Kaya lang, sa tingin ko, talagang marami kaming nasuyod. Oho. Ha? O di, nung butuhan na nung aming Senate report, Yeah, opo. committee report, yes kagad ako. Ba, oho. Mr. Sa part ng President, Senado po yan, ha? Sa part, yung version namin Opo, kasi, sa Senado. yung version ng House of Representatives, dinala sa amin. Opo. Sinuyod namin. Yeah. Siyempre, yung leader ng susuyod, si Senator Wing Gatchalian, Gatchalian. opo, oh. Nandun naman ako. Di ba palaging magkasama kami dalawa na lang titira eh. O di, nasuyod namin yung karami. Marang hindi namin lahat na perfect, sabi ko nga. Pero medyo masaya na ako. O, nung i-present sa amin, iraratify namin, bubutuhan namin. Opo. I vote yes, Mr. President. Sabi ko. Okay. O, ito, dumating ang BICAM. Aha. Pagdating ng BICAM. Ayun, Chairman. Ba't bumalik yung mga kuto? Ano ba? Pati, Kala ko ba sinuyod na natin, no? Nga. sabi niya, talagang napakahirap palang kinakailangan give and take, ganito. Oo nga, pero hindi po pwede ito. Hindi ba pinag-uusapan natin, yung mga AX na yan, Oo. yung mga tupad na yan, yung mga maip na yan. Dati maip, ngayon maipip na naman. Maipip. Lalo ka kung lumaki, paano nangyari yun? Yun ang sinasabi ko. Kaya nung ratification na nung BICAM, nag-no na ako doon. Okay. Oho. Dahil nga, hindi, sabi niya, pabayaan mo kasi maring kakaroon pa naman ng bito yan. Baka ibito ng Pangulo yung mga ayaw mong mangyari dyan, sabi niya. O, sige, sabi ko. Sana ang mabito ka ako yung unprogrammed appropriations, di ba? Opo. 243 billion, di ba? Nabito naman po, pero 92 lang. Hindi lahat. Hindi, yung mga nabito, hindi dapat mabito yung karamihan eh. Ganun Sa ba? totoo lang. Oho. Magtataka ka, ba't niya binito ito? Siya mismo nagpanukala. Nasa NEP lahat yun eh. Originally, nasa Sa NEP. kanila lang galing pala yun. Ba't may sa ibibito galing sa Office of the President? Ano? Di ba? No, alimbawa, isa sa item na binito, yung budgetary support ng GOCCs. Opo, Yes. opo. Yung mga GOCCs, importante yan dahil ito, kapag kayan ay nabigyan mo ng tamang subsidies, Opo, ng tamang tulong. suporta, Oho. at yan ay nakabawi, ano? Opo. Kikita ng malaki yan, Sen. Opo. Malaking kita yan aside from our tax revenues. Ito Opo. yung non-tax revenue dito man gagaling. May mahigit tayong about, wala naman siguro 400. Palagay mo lang 350 na GOCCs. Opo. Halimbawa, kalahati nun kumita. Nakapagbigay Kumikita. sa iyo ng additional na revenue. Oho, tama. O naalis ngayon yung budgetary support ng GOCCs. So paano yung titigok-tigok na yun? Siguradong patay yun. Oho. So, pangalawa, yung parang hindi na ibayad sa mga LGUs sa matagal na panahon. Oho. Dapat na, kasi palaging may bahagi ang LGUs eh. Doon sa kanilang ira, ho ba yan? Hindi lang ira, yung mga hindi pa naibigay. Okay. O karampatan na ibigay mo yun. So, nasa NEP yun eh. O inalis yun. Yun, mga previous years yun eh. Oho. Sila mismo ang naglagay sa NEP. So, originally, nasa NEP. Paano may bibito yung ikaw mismo naglagay doon? Pero sa final, binito pala, oh. Pero merong wala sa NEP, nalagay sa program, pero hindi nabito. Hindi, meron Yan po ding ba? nabito doon. meron Pero din. ang nabito doon, yung alokasyon sa government personal services requirement. Ito yung retirement, Oho. ito yung upgrading ng kanilang mga salaries. Opo. Na bahagi nun, na ilagay sa program. Oho. Kaya nilagay doon para sana i-shield ang yung para hindi mabito. Nabito. Ang problema, Sa halip na kailangan protect- din yun. Retirement benefits yun. Sa halip na Yung maproteksyonan. sweldo yun Oho. Yung increase ng sweldo yun eh. Oo. Tapos, nasakripisyo yung mga program na noong pa'y ginawa na. Halimbawa yung
meron tayong ginawang batas o isang programa na nilaunch noong 2015. Opo. Ito yung CARS eh. Comprehensive Automotive Resurgence Strategy. CARS program. Aha. Meron dapat financial incentive ito, tax incentive, para sa ganun, ma-encourage mo yung gumagawa ng kotse at saka yung mga parts. Opo, oho. O, edi, nabito. At natanggal Meron pa siyang kayo. kasama naman na race. Revitalizing the automotive industry for competitive enhancement. Oho. Nabito rin ito. So, yung ating iniisip na ma-encourage yung ating car industry, Opo, local. masuportahan ang local automotive industry, Nawala. Wala na pala. wala na yan. Di pa na yung mga ginagawa pala sa na modern jeepney, nagawang Pinoy. Wala kayo. Yung Saraw, Ayan, yung oo, Francisco, San Francisco, wala Francisco na mo. naman. Ah, At ang pinakamalaking bahagi nito, yung counterpart natin sa mga foreign assisted projects, yung binanggit ko nung isang araw sa opo, inyo. opo. Ito yung mabigat kasi ang counterpart funding natin para dito, 35 billion. Okay. Ganito yan eh. Halimbawa kayong dalawa ni Nelson. Opo. Isa kayong mga... Pilantropo. Hindi kayo piloto. Eksperto kayo sa Expert. negotiation. Okay, oh. Kasi in-identify natin itong mga lugar na to. Strategic sa ating pagsulong bilang isang bansa. Okay. So, Opo. Nelson, kako, Jen, Opo. magsama kayo, i-negotiate nyo to. Puntahan ninyo itong mga bansang ito. Opo. Makipagtawaran tayo kasi kailangan Pag-negotiate ito. tayo dyan, oo. Strategic itong mga ito. Eksperto kayong dalawa. At saka ito, matagalan na negotiation to. Aha. Nagtagumpay naman kayo. Nakapag-close tayo ng deal. Halimbawa. Nakapag-close kayo talaga, okay? So, kapag ka in-approve yung loan natin, merong counterpart tayo. Yung counterpart Yes. na yon, manggagaling sa GAA. Yun ang share ng gobyerno. O itinanggal mo itong 35 billion. O anong mukha niyong ihaharap ngayon? Sasabihin ni Nelson. Jen, paano kaya tayo? Anong mukha natin iharap sa kausap natin? Ang galing nating makipag-usap. Umokay naman sila. Okay, pagkatapos nawala yung ating counterpart. Yung counterpart funding natin is a legal obligation. It's a contract. Tama po. O atras ka sa kontrata, ano sasabihin sa'yo ng ano mo? Nako. Ito pala bang kausap natin, ano ito eh, parang mga lasing ata ito eh. Ang ganda ng usapan eh. Ba't nagkaganon? Meron ka pa bang maiinganyo sa susunod, makikipag-usap pa sa'yo? wala na Halimbawa, po. ikaw na, papalitan ko na lang kayong dala, pero kahit na sino pang ipalit mo siguro, baka hindi na rin Siyempre, maniniwala. nag-uusap-usap din po yung malalaking negosyante na yan. Hindi lang yun. Dahil nga sa pagkakawalan, madidelay ngayon yung strategic development mo. Yes. Pangkaraniwan, nadidelay ng 4 na taon. Nako. O anong mangyayari? Example, yung Metro Subway mo na inumpisahan natin. Yan, ongoing na po yan eh. 2023. Ang dami na nating hinukay. Yes po. O paano to? Ibig mo sabihin, madidelay naman ng 4 na taon to. So, ito total, Sa ba traffic tinanggal? natin na to. Wala ka na nga counterpart fund eh. Nako. Metro Subway at saka yung North-South Commuter Rail Railway. Train. Yung papunta doon sa... kung pupunta ka ng Tarlac, makikita mo yung nakalatag na yung Yes mga po. yung mga poste, yung dadaanan ng tren. O di, madidelay na naman. Ito yung mga ganun na... Bakit kinakailangan yung importante, yung strategic, bakit yun ang yan? Bakit yun ang ibibito? Yun ang binito. Ako, ang panalangin ko, ibito sana ako yung AX na yun, dahil wala akong paniwala dyan. Magkano na yun? 63 billion na 63 tayo. billion yung po. Padadaanin na naman yan sa politiko. Pupunta sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan. Pati mga teachers, kakasangka pa. Kunwari, maglista ka nga ma'am ng bibigyan natin ng AX. Ayan, ano. Yung mga teachers naman, kung minsan napapakasangkapan din, ano. Lilista naman ng mga Tagu-tagu nga lang. Yes ano? po, Kasi naman, yung congressman, minsan nakakapag-endorse rin naman yun, ano. Totoo po naman, Mga loko-loko yung mga iba, ano. Ay, nako. 63 billion. Ang pagkaraniwan, napupunta lang doon sa mga kakilala nila eh. Yung mga katsokaran. Suki na po nila yun eh. Nabigyan mo kunwari, minsan lang yun eh. Pagkatapos, sinasabi ko sa yung MAIP,
Ito yung pangkalusugan. Opo. Medical Assistance for Indigent Patients, MAIP. Maipip. Ngayon, ang ginawa nila, MAIPIP. Maipip. Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. MAIPIP. 51 billion. Ang laki pala. Tupad, 22 billion. Samantala, sinuyod na namin eh. Tinanggal na pala yun, no? Hindi namin natanggal lahat eh. Binawasan. Pero parang yung version namin, AX, parang 27 billion lang. Halos kalahati na wala, no? Oh. Naging 61 billion. Ibinalik. Chairman, bakit ang ganda ng pagkakasuyod natin Saglit lang, Sen, ha? Saglit lamang po. Ito muna susuyurin natin. Meron daw po kasing zero balance billing na ang DOH, Sen. Libre na po at wala nang kailangang bayaran ng mga kwalipikadong pasyente sa mga pampublikong ospital at tinitiyak nito na ang serbisyong medikal ay abot kaya at hindi na po pasanin sa bulsa ng ating mga kababayan. Sige nga, panoorin natin ang kampanya ng DOH tungkol dito. Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat. Abot sa langit, alam mo magpasalamat. Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Salamat po, DOH. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Sa dami ng usap-usapan, alin ba ang dapat paniwalaan? Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po, worldwide. Balitang may basehan, komentaryong may laman. Kasama sina Jen Subarjaga at Nelson Lubao. Tuloy ng paglilingkod bayan. Balita, komentaryo, totoo. 100%. Lunes hanggang Biyernes alas 5 ng umaga, dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. At gamit po ang inyong mga remote control, i-scan po Net25 sa TV menu. Pagkatapos ma-scan, piliin po Net25 HD mula sa listahan ng mga channels. Let's net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng Saganang Mamamayan. Ayun. Pero teka lang, Sen, doon sa mga binabanggit ninyo, anong sabi? Meron na pala nito, bakit meron pa po MAIPIP, AX, tapos zero balance billing na pala tayo sa mga DOH Hospital. Yun nga yung sinasabi ko na dapat yun na yung binito. Kasi sayang nga yung subsidy. yung mga Di ba, kung ayuda-ayuda babalikan mo yung sinasabi ko, palitan na natin yung sistema ng subsidy. Oo. Kaya pinipilit ko, etong taong ito na mag-uumpisa, maglalabanan na kami sigurado. Pag ipipilit ko na ako na alisin na natin yung subsidies na yan, Opo. lahat na lang ng gumagamit ng 200 kilowatt hours, Sa kuryente. yun ang ilibre natin. Oho. O, dire-diretso yun. Matatarget mo talaga yung mahirap. O, kahit na halimbawa, pagpalagay natin yung median ay 2,500 pesos. Yun ang kanyang naililibre sa bawat buwan. So, hindi lang minsan, every month,
Monthly. Kung 2,500 yung kanyang katapat na billing, yung 200 Oho. kilowatts, yun ang diretsong pupuntang benepisyo para sa kanya. Hindi magiging pogi ang politiko doon, Sen. Wala Wala nang papogi doon. Wala nang papogi, wala nang pasikat. Di ba? Kapag- Wala pang corruption. Bakit? Diretso sa kanya. Opo. So, matatarget mo ngayon. Oo. Hindi kagaya ngayon, 61 billion na AX, maipip 51 billion, tupad 22 billion. Pero tingnan mo yung survey ng SWS, Oo. kalahati ng populasyon sasabihin, mahirap pa po kami. Oo. Ay, ano nangyari sa binibigyan niyo subsidy? Kahit kailan hindi nagiging makatotohanan. Naku. Maaring umaabot sa konti lang. Pero hindi effective, ano? Hindi nga. Hindi. 55% ng populasyon mo nagsasabi, mahirap kayo. Ano yung billion-billion na tinutulong mo? Wala nga eh. Paano nila ipapatupad yung provision sa budget na walang Anti-EPAL. anti-EPAL provision? Provisions daw po. Nung, Kagaya ng guarantee letter, nung isang araw ay sinasabi ni Secretary Herbosa na wala na pong visa yung mga guarantee letter. Maliban Ngayon, 2026. ang abunuhan mismo ng politiko ng issue niya. Doon manggagaling sa kanila. Didirekto na nga daw yun sa zero balance billing. So, paano nga nila gagawin yun? Aha. Yung DSWD. Oo. May guarantee letter na yan. Sino mag-identify ng bibigyan ng AX? Pupunta kay Kapitan. Siya ang nakakalam kung sino yung mahirap. Si Kapitan, kontrolado ni Mayor. Si Mayor, kaibigan ni Gobernador. Si Gobernador, kaibigan niya si Congressman. Siyempre po. Unahin natin yung mga bata natin. Di ba? Paano mo sasabihin na pagkatapos sila yung magpapahiram ng lugar kung saan magbibigayan ng ganito. Kontrolado ni Mayor yung gym. Ayaw nyo kong i-involve dyan. Diyan kayo sa kalsada magbigayan. Bahala kayo sa Sino may control nung Bawal doon kasi mga tarpaulin. multipurpose hall? Ha? Wala nga tarpaulin, hindi maglalagay ng tarpaulin, pero magbibigay sila ng papel, nakalagay yung pangalan ni Congressman. May slip na ano. Oh. Okay, saan nyo gaganapin? Doon po sa barangay hall na pinatayo ni Kapitan ganito, kay ni Mayor ganito. Hindi pwedeng hindi gagawa ng paraan yan dahil patronage yan talaga. Yan ang sistema na dapat maalis sa bansang ito. Pero sa latest, di ba Nelson, may nag-file na raw po ng petition sa Supreme Court. Na? Mukhang kukwestiyonin itong unprogram. Funds. May nag-file na. Nag-file lang. Kailan matatapos yan? 2029 siguro. Susunod na ano? Baka may urgent motion na aktuhan kaagad, hindi kaya? Ito nga 2025 budget, kine-question din. Hanggang ngayon, wala pang decision. Wala ko nga pala. Kailan kinwestiyon yung 2025 budget? Last year po. Last year. Ano nga po, kailan? January din. Ano na, 2026 na, may nangyari ba? Isang taon na, wala pa. Tapos na. Meron na tayong bagong budget. Mukhang hindi na yata aaktuhan ng Supreme Court yun, no? Ito pa ho isa. Ang balita ko ngayon nga, talagang Ang decidido daw yung mga kino-question niya nag-ain. yung unprogram. Yes po, Wala oo. sa constitution yan. Ganon. Simula yan, unprogram na yan kanya, 20-something, 2022, bla bla bla. Di ba? Di panagutan nila. Well, di abangan natin, ano? Kasi naman ang Korte Suprema may 24 months Opo. bago niya i-dispose ang isang kaso na ipinal sa kanila. Yung 24 months will begin at the time when the case was submitted for decision. Ganun pala yun. So, halimbawa, nagpalitan na ng mga pleadings ang mga Opo. dalawang partido. Gagawa ng order ng Supreme Court. Halimbawa, September 5, 2026, Opo. the case is now submitted for decision. May 2 years siya nun. Di 2028. September 4, 2028. Doon lang. Patapos na ang administrasyon. Iba na ang presidente siguro. Nako. Di ba? Ay, nako. Well, anyway, abangan natin sen, ano? At saka doon sa pondo talaga, marami pa rin mga Ang kumu-question. dami dapat questionin. Dapat ang kinwestiyon dito. Di ba sabi ng Korte Suprema, ibalik nyo yung 60 billion ng PhilHealth? Sa PhilHealth, opo. Ibalik. Opo, last year pa po yun. Opo. Meron na ruling eh. Sabi ng gobyerno, sige, balik. Bakit ang pambabayad kukunin mo sa GAA?
Oho. Nasa 2026 eh. Nilagay nga po doon, dinagdag. O, di ba dinoble mo yung ano? Di parang, Jen, Opo. nagbayad ka ng Netflix 2 beses sa isang ano? Ganun nga sa po isang nangyari buwan. yun. Oho. Di ata pwede, di ata tama yun. Mukhang naisahan ako doon, sabi nga nun. Naisang ka sa ibabalik mo yun eh. Aha. Pero ibabalik, tayo pala bang, tayo na naman ang ano? Dapat hindi sa GAA kinuha. Yung talagang kinuha. Kasi ipinasok doon, dapat talagang mismong kinuha. Yung pera natin, ibalik mo, Oo, di ba? oo. Nasaan ba yun? O, ba't mo, okay, balik natin, pero nilagay sa GAA. Ang magbabalik ngayon, taong bayan ulit. Hindi lamang yun, yung PDIC. Oho. Yan pa. 107 billion kinuha sa PDIC. Isa pa po Ano yun. ba yung function ng PDIC, yung kung tawagin yun ay Deposit Insurance Corporation. Insurance Fund. Opo. Anong function nun? Ay, pagka po... Insurance Deposit Fund. Opo. Yun Kapag- ay pang ano eh. Yun ay pantakip kung sakasakali may mangyari sa Magsara isang bangko. Opo. Di ba? Guaranteed ng isang depositor. Dati Ibabalik. 500,000 lang. Ngayon nata 1 million. 1 million po. Opo. So, meron kang 1 million insurance. So, itong cameraman, meron siyang dineposit na 1.5 million. Nagsara yung bangko, at least yung 1 million, mababalik sa kanya. Opo. Hindi naman siya masisiro. Oho. Yun ang function nun. Bakit mo kinuha? Hindi naman pera ng gobyerno yun. Alam mo yung pera yun ng depositor at pera rin yun ng bangko. Yes. Kina-counterpart ng bangko yun eh. As of 2023, meron tayong about 300 billion. 300 billion na pantakip dun sa meron tayo ngayon na ano ano ba sinasabi ng note ko? 3.5 trillion yung estimated insured deposits. Yung buong Pilipinas Opo, to. buong Pilipinas. So 3.5 trillion estimated insured deposit, ang pantakip mo dyan 310 billion. Okay. Kinuha nila yung 107 billion, ang natitira na lang 202. Kasi sa batas merong ano kasi merong ratio yung dalawa na yun eh. Opo. Hindi dapat bababa sa 5.5% to 8% yung relation ng dalawa na yun. Opo. Nung kinuha nila yon, Ilang porsyento na lang po? umano sa maano pa naman sa 5 bakit ba't kinakailangan palapitin mo dun sa ano na di delikado. tatagilid ka naman. Munang-una, hindi lamang sa tumagilid. Tama ba yung kukunin mo yun? Una, mali po talaga yun. Hindi mo naman Opo. pera yun. Tapos ang pinangako mo, we will utilize it for national development. Tatapos-tapusan napunta sa flood control. Flood control Ito yung mabigat eh. Kaya nagagalit yung cameraman eh. Sino kayo? Galing Yung yung nakaisip pera na. Nakita nila yun, ano? Oh. Mga excess fund daw ito. Hindi Opo, ba yung PhilHealth excess Excess fund? fund nga Bakit po. palagi mong tinitingnan yung excess fund? Nakita nila kahit excess na fund eh. excess fund yun, hindi sa'yo yun. Hindi sa'yo. Halimbawa, Yung yung PhilHealth. kapitbahay ni Nelson, napansin niya, pare, ang dami mo pera, hindi mo naman kailangan yan. Akin na yan. Kukunin mo pa. Tama ba yun? Ayun ang pinipilit nilang panagutan ha, pinipilit. Ang sabi raw ng OGCC. Opo, government, Ano yung OGCC, Nelson? OGCC, Office of... Government Corporate Council. yung Yan, abogado ng mga GOCC. abogado ng mga GOCC. Yes po. Sabi niya, legal yan, sabi niya. Ba? Hindi ko malaman kung anong basis niya sinabi legal. Kung ba sinabi ng, ang daming pagkakataon na sinasabi ng OGCC, legal pero puro mali. Palpak. Pag sinabi ba niyang legal, ay di wala ka na to. Oho. Hindi lahat ng legal, moral. Yes po. Oho. Di ba? Ito, illegal. Ito lang, isipin mo lang, hindi mo pera yun eh. Oho. Hindi mo pera yun, ba't gagamitin mo? Yung function niya ay pantakip para sa kasiguruhan, kumpiyansa ng mga depositor, kung merong mangyari, Oho. ay kahit papano ay May makukuha meron sila. sila makukuha. Panatilihin mo yung kapanatagan ng kanyang kalooban na gano'n. Yes. Bakit mo ngayon pakikialaman yun? Oho. Di ba? Yan ang mga issue eh. Oo nga, no. Tapos,
Pero bakit parang hindi naman natin nagpetisyon ng PDIC na ibalik sa kanila yun, no? Maliban sa PhilHealth lang eh. Wala kasing, dapat merong isang, Kahit depositor sana, pwede. Na magpetisyon, dapat magsama yung mga ilang depositor, lalo samahan ng bangko, questionin. Ayan, oo. At alam ko, ganun din ang mangyayari. Sasabihin ng Korte Suprema, ibalik yan. Kung paano nila niresolve, Yes. ibalik ninyo yan, hindi nyo pera yan. Yung, ganun din yung 60 million na sinasabi nila, Tama. billion na sinasabi nila na excess fund. Hindi. Panggarantya eh. Panggarantya sa pera yun eh. Oho. Ayun. Sabi nga nila, ang dami palang pera ng PhilHealth na dapat eh. Di ba yung PhilHealth natin dapat ngayon zero na. Hindi, And then, hindi naman marami tayong dapat, PhilHealth, PDIC. Ngayon, hanapin ninyo yung Maharlika Yung Maharlika. Investment Fund. Na hanggang ngayon, hindi nila may paliwanag. Kung saan na nag-invest, ano? Karapatan ng tayo. Basahin po ninyo yung objective ng batas na ginawa namin. Kayong nagpilit na gagawin namin yan. Nung ginawa namin, ang sinasabi, mag-ulat kayo. Ayun. Mag-ulat kayo sa mamamayan dahil pera nila yan. Kinuha nyo sa Land Bank, kinuha nyo sa Development Bank. Yung perang yan ay ginagamit. Kaya nga, Development Bank of the Philippines pang-develop sa ating ekonomiya. Kinuha ninyo. Kayo ang nagsabi, hindi, akin na muna yan, gagamitin namin. Kami ang bahala. Ngayon, wala kayong may paliwanag. Ano nang katuturan na nangyari? 2 taon na nakararaan. Wala kayong maiulat kung ano nang nangyari. Oo nga, no? Ba't wala nga reporting yung Maharlika, no? Ilang mamamayan ang nagawa ninyong ma-employ halimbawa. Yan bang ginamit yung perang yan nakapag-invest ba kayo sa isang korporasyon na gumagawa ng mga classrooms? Ayan, siguro. Di ba? Oo nga, oo. Magre-report kayo ngayon. Pag may classroom, may teacher, di ba? Opo. Ha? Nako. Tsaka yung mga teacher, dapat tinetrain natin para magagaling, di ba? Nung dapat nga magpaliwanag si Ginoong Consing yan, di ba? Yung kanilang presidente dyan. Mukhang matapos sa say talaga para hindi na nag-report kung ano na Puntahan nangyari. mo, alam ko yung opisina niya, nasa Ore, doon sa BGC. Ganun mo ba? Parang minsan nasa lubong ko Oo. Sabi ko, ba't puro mapuputing kasamang babae nito? Parang hindi Pilipina Ganun ba? Mga ka-Caucasian Baka Baka naman, hindi lang isa, siguro 4-5 Baka yun. investor Mga investor yan. Ha? Baka investor, kinakausap nila. Mga Caucasian na investor. Kilala ko yan. Ewan ko. Basta yun, hindi ko na pinakikialaman. Pinakikialaman ko, mag-ulat ka Ayan, sa mamamayan kasi inan mo yun, pinakialaman mo yung pera. Nako. 250 billion pesos na hanggang ngayon ay walang ulat. Ito na. 60 billion kinuha PhilHealth. Ngayon pinababalik, tayo na naman pala ang magbabayad. 107 billion ng PDIC, kailangan may magdemanda. Ayun. Di ba? Bilang depositor siguro. Yung ginto natin, Ay, na baka halos sa papalo yan, 30 tonelada, binenta natin. Magtataka ka sa Central Bank, wala man lang nag-isip. Kahit naman siguro yung kotse mo lang dyan ang ibebenta mo, ita-timing mo naman siguro. Oo naman po. Para mataas ang presyo naman, siyempre. Tsaka mag-iisip ka, paano kaya tatimingin mo para mapataas mo yung presyo, di ba? Kung kailan ba naman mababa, doon mo binenta. At alam mo naman next year, dodoble ang presyo. O magkano na wala sa atin? Sino ba buyer na? 102 billion na tayo na wala sa atin. Sino ang buyer? At saan napunta yung pinagbilhan? Ayun na nga po. Baka kakilala din nila yung buyer Hindi kaya? Anyway, Sen, may oras na lang. Ito, habol ko po itong balitang ito. Baka dito kikita Wala po na tayong oras. Meron pa po, 2 minuto, Sen. Wala tayong Vox Populi. Marami tayong pagbati. Greetings na lang. Ihandaan nyo na yung pagbati ninyo. Opo, ito ihabol ko lang. Nako, baka dito kikita tayo. Ano yan? Bay mantakin nyo, kinumpis ka daw pala kagabi. Ang 8 sasakyan, mamahaling sasakyan ni dating Congressman Saldico sa kanya pong kondominium dyan sa Global City. Sapagkat ito pala mga sakyang ito, walang kaukulang buwis at wala daw pong dokumento sa pag-aangkat at hindi po nababayaran ng kaukulang buwis. Ang mga sasakyan daw po ay nakarehistro sa iba't ibang pangalan katulad daw po ng mga kumpanya, SunWest, Mississippi Sport and Hotel at ang nakapangalan daw po sa asawa ni ko na si Maylene Recintoco. Kabilang daw po siya na kumpiska sa sasakyan ay isang Rolls Royce. Nako, 3 Cadillac Escalade, 2 Lexus, isang Mercedes-Benz at isang Toyota Sequoia.
Aba, maganda siguro si ate nito, no? Toyota Sequoia. Nako, sa isang sasakyan naman daw po ay naitakbo pa raw yung isang sasakyan bagong operasyon, habang iba naman ay kinuha ng Highway Patrol Group dahil wala itong saklaw sa search warrant. Inilipat daw po mga nakumpiskal sasakyan sa compound ng Independent Commission for Infrastructure habang nagsasagawa po ng susunod na hakbang sakaling mapatunayang illegal o hindi nakarehistro ang mga ito. Kayong dalawa na lang mag-usap dyan, diversion lang. Kung gusto kong pag-usapan natin, yung Opo. mastermind. Diba? Ganon. Kaya pagka yan ang pag-uusapan natin, kayong dalawa na lang, Nelson, Hindi po, mag-usap. baka ito yan, ibibenta. Baka makakuha po kami ni Nelson. O, di hanapin nyo kung sino Opo. yung sino kumumpis ka. Ang sa report po ata parang BOC at saka sa mga tauhan po ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. O yan, kausapin natin si Commissioner Ariel Nepomuceno. Commissioner Ariel, Di ba? kunin ko na po isang Cadillac Escalade. Problema ko na nito, panggas. Malakas daw sa gas ito eh. Oy, meron pa tayong break? Break pa ba? Akala ko wala na. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25. Ayan na, Sen. Opo. Palambing daw po. Kayo ang bumanggit, Sen. Happy birthday daw kay Sarnel Mejia at happy viewing sa kanyang wife na si Ana Jane Mejia. Mga anak na sina Agatha, Carlis at Mart from Stavanger, Norway. Ba? Oho. Totoo ba yun? Galing po ng Norway yun. Opo, Norway, Sen. Opo. Norway. Ang layo nito. Happy birthday. Happy 19th birthday to Sister Kathleen Gomez. Kathleen Gomez, lokal ng Idjakakan. Idjakakan, distrito ng Aklan. Pagbati mula kay Dale Amor Ramirez. Pabati sa mga dating kasama ng Kadante Marcoleta. Ba? Sino kasama ko yan? Parteles daw to eh. Parteles. Meron ba Party list. Party list. Kay Kare Herrera po yan. Next ni Kare yan. sa party list. Malabo na mata ni Kare. Si Kare Herrera, Mga Bisaya siguro. Hindi. Kala ko Party list Mga yan. kasama ko ro sa party list. Party list po yan. Renato Cabling. Yan. Aba, buhay pa ba si Yan. Luis? Sa ano yan eh, Bulacan ito. Ayun, si, yes po. Kilala si Ato nyo eh. Cabling. Mga barkada po ito ni Kare Dandanan, yata. Cedric, Jeff at Ben Herrera. Yan. Pagbati mula kay Ray Herrera. Si Yan. Kare ito. Kare, yes po. Mga barkada ni Kare yan, Sen. Kare, wala na raw iniinom doon sa, anong tawag doon sa, Opo. iniinom na, Yung Kings. yung King Serbal. Opo. Kinakailangan mo na raw Suplayan. i-replenish yung mga talagang Yung mga suki ni ni Kare. binabati rin ni Kare Herrera ang Karaol Cervantes ng distrito ng Bohol. Gayon din opo. sina Ronald De Lima, Arlene Caceres, Dante Amo, Richard Clause at ang Cabeng family. Cabeng family ng Sibul Springs, San Miguel, Bulacan. Bulacan. Ayan. Happy viewing po sa mga kapatid sa lokal ng Southampton, distrito ng Britain South. Sa Great Britain ito? Yes po. Oho. Sa family ng kapatid na Harley Alcantara, O1. Yes po. At sambahayan po ng Canuel Labares, Pangulong Diakono ng Southampton lokal. Congratulations kay Crystal Clarice.
Esmele. Esmele. Opo. Esmele. Clarice Esmele. Yan. Yung sana nagpapabati yung madaling basahin yung kanilang Pangalan. Tongue twisting lahat to, na nakapasa sa board exam at mag-oath taking sa linggo sa PICC para sa SPL Speech Language Pathology course. Ayan, Ayan. Happy birthday kay Doktora K. F. Familiaran. Familiara o Familiaran? Pamilyara. Opo. Happy birthday kay Rosita Dekit ng Tagumpay Rizal. Happy birthday kay Rupino Mangulabnan Jr. ng Lemon Norte, Enrile, Cagayan. Ayan, opo. Ayan. Happy birthday din po kay Abigail Elaine Malate. Binabati po kayo ni Kaabet Malate, ang kanyang tatay at ang ate Bay. Ayan, Malate. Salamat po ng marami sa inyo, ha? At happy birthday sa iyo, Abigail Elaine Malate. Ayan, sa'yo, Nelson. Tito Mids, Laksamana. Oho. Nagpapabati din siya. Yan. Ayan. Ang Kajun Anunsasyon naman, sabi niya, pakibati naman ang Carillo Constantino dito sa Zambales South. Ayun, Carillo, magandang hapon po sa inyo at magandang hapon din po sa Kajun Anunsasyon. Ayun, ang mga taga raw dyan daw po sa General Trias, Cavite ay nanonood din pala si Mayor Ferrer, ayun, at saka si Barangay Captain saan nga ba yun? Barangay Captain Gilbert Satsatin, ayan, ng Barangay Navarro. Salamat po doon sa gatas ng kalabaw. May gatas ng kalabaw kami sir Pinadalhan po kami ni Kapitan. Matagal-tagal, bata pa ako, huli na ako nakakatikim ng gatas ng kalabaw May binabahog doon sa mainit na kanin. Di ba? Sa Tarlac, usong-uso yan dyan pala sa General Trias, Cavite. Yung bagong saing. Yes po, bagong saing sir. Tapos bubudburan mo ng asin. Ako, mainit din ako. Baka hindi na ready ang tiyan. Pagka hindi pala ready ang tiyan mo dyan, delikado. Ay, nako. Anyway, doon sa iba pa po, hindi na namin nabasa. Pasaysa na po kayo. Wala na po kami ganong oras. Sa mga taga-rin po sa Spain. Kasi Ayan, Mami Kasani. Rose. Opo. San Diego, California. Nakabalik na raw sila. Galing